katarungan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Tatayo na po ang lahat para sa pagdarasal ng orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo, manatili pong nakatayo. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una, nang ang tao'y malugmok sa sala, pinangakong ang birhen ay maglilihim. Sa sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o pagsasaya. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa sambayanan na salubungin ang Panginoon ng buong galak. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa mga sugong padala ni Juan Bautista na dumating na ang Mesiyas, sapagkat ang mabuting balita ay naihatid na sa dukha. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik na iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pagsiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya.
mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagay, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kaniyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral na sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may marangal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauna sa iyo. Ihahandaan niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, ang mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nakapasok na tayo sa kalagitnaan ng panahon ng Adbyento. At ito ay tinatawag bilang linggo ng Gaudete. Ang Gaudete ay isang salitang Latin na nangangahulugang magalak. Sapagkat sa pambungad na antipon ng misa, binigkas ng pahayag Gaudete Israel mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang tanda ng linggong ito ay kagalakan sapagkat malapit na ang kaligtasang makamtan ng sangkatauhan. Para sa ating mga Katoliko at Kristiyano, ang linggo ng Gaudete ay palatandaan na malapit na ang kapistahan ng ating kaligtasan sa darating na Kapaskuhan.
Kaya makikita natin ngayon na sinisindihan ang kulay rosas na kandila sa korona ng Adbyento at ang mga pari ay maaring sumuot ngayon ng rosas na kasulya o istola. Kaya nga ang mensahe ng mga pagbasa ngayon ay dapat magalak tayo sa gitna ng mga kalungkutan sa buhay. Ang unang pagbasa ay isang magandang propesiya ni Isaías tungkol sa gandahang loob ng Mesiyas. Magkakaroon ng mabunga, paglaki at paglago ng mga bulaklak at iba pang mga halaman. Mapupuno rin ang mga disyerto at kapatagan at ang mga tao'y inaanyayahang maging matatag sa pagpapalakas ng kanilang mga kamay at tuhod. Ang pagdating ni Kristo ay tanda na ang mga bulag ay makakita, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga pipi ay makapagsasalita, ang mga pilay ay makakalakad. Kaya ito yung inihayag ni Jesus sa mga alagad ng kanyang pinsan si Juan Bautista. Nung si San Juan Bautista ay nakabilanggo dahil sa paglalantad sa pakikiapid ni Haring Herodes at ng Reynang Herodias. Ipinadala niya ang kanyang alagad upang tanungin si Jesus kung siya nga ang tinutukoy na tagapagpauna sa Mesiyas. Matapos umalis ang mga alagad upang ipahayag ito kay Juan, tinipon ni Jesus ang mga tao at ipinaalala sa kanila ang naging mensahe ni San Juan Bautista nung ito'y nangaral sa disyerto ng Ilog Jordan. At dito'y idineklara ni Jesus na higit sa mga taong ipinanganak na mga babae, si Juan Bautista ay tunay na dakila. Ngunit, mas dakila pa ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Makikita natin ang parihas na pahayag ni Juan Bautista na minsan sinabi niya na siya'y magiging huli, samantala si Kristo ay magiging una. Ito ay isang paanyaya sa atin ni Jesus na magalak sa mabuting balita na dala niya. At nangyari nga noon, nung siya'y gumawa ng kababalaghan at namangha ang mga tao at sabay-sabay na nagpuri sa Panginoong Diyos. Kaya mahalaga itong pagsasaya natin sa gitna ng mga kalungkutan, sa gitna ng mga problemang nararanasan natin sa buhay. Kahit ngayon ay nararanasan natin ang mga pighati, mga pagdurusa, dala ng mga bagyo, dala ng mga kalamidad. At sa huli, tandaan natin, makakamtan natin ang kagalakan at kaginhawaan. May mga taong nakakaranas ng matinding surilanin sa buhay. May mga taong nakakaranas ng mga maraming problema sa buhay mula pa sa simula kahit hanggang ngayon. Subalit, makikita natin at sinasabi pa rin nila na kahit gaano kabigat ang kanilang problema, tuloy pa rin ang pamumuhay nila. Marami sa mga kapatid natin magpahanggang ngayon nasa evacuation center, tatanungin mo sila sa kabila ng kanilang karanasan, sa kabila ng kalamidad, sa kabila na ubos lahat ang kanilang kayamanan, ang kanilang pamumuhay. Makikita mo pa rin sa mga taong ito ang ngiti sa kanilang buhay. Makikita
mo pa rin sa mga taong ito ni sila'y masaya. Tuloy lamang ang buhay. Hindi nagtatapos ang buhay sa mga problema at suliranin. Mayroong bagong buhay dala ang ating Panginoong Hesus. At sa natatanging okasyon nitong Disyembre, sa kabila ng ating mga naranasan nitong mga nakaraang araw at buwan, tuloy pa rin ang Pasko. Ngayong Adbyento ay pinaghahandaan din natin ang muling pagpaparito ni Kristo. At pinapaalala sa atin ni Apostol Santiago sa ikalawang pagbasa na dapat tayo ay maging matyaga at mapagtiis at gawing matatag ang ating mga puso upang matuntunan tayong handa sa pagdating muli ng ating Panginoong Hesus. Minsan iniisip ng tao na ang katapusan ng mundo ay nagdadala ng katakutan. Kaya kailangan din natin magsisi upang hindi raw maparusahan tayo ng Panginoon. Subalit, hindi kailanman dapat tayo maghasik ng takot tungkol sa katapusan, sapagkat ang pinakamahalagang gantimpala rito ay ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa katapusan, huwag nating palakihin na pagiging mapait. Bagkus, ito'y itrato natin na ang buhay ay makagawa ng mga bagay na mas mabuti, mas kaaya-aya sa atin. Ang buhay ay magdadala sa atin at makagawa sa atin ng tunay na ligaya. At ito yung dapat nating pansinin na ugali ng pagiging masaya. Ang pagiging masaya, kahit marami ng pagsubok ang dumadating sa ating buhay. Huwag nating kalimutan palagi, magpasalamat tayo sa Panginoon kahit anumang problema ang mangyari sa ating buhay. Dapat tayo ay patuloy pa rin mamuhay sa daigdig na ito. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa tayo ng galak sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ang iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at tapat na paglilingkod sa isa't isa.
Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Gabayan mo ang aming pinunong mambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon. Mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggang at masayang piling magpakailanman ang mga yumao naming umaasang humimlay sa sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Pagkalooban mo kami, Ama, ng kagalakan, habang matyaga kami naghihintay sa maluwalhating pagkakatawang tao ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, sa Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa sumayon, Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banala
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magalak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo tinig niya at agad maawa. Palad mo'y pusong maalaga. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay at salubungin natin. Magalak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay at salubungin natin. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay at salubungin natin.
Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipantutulong natin sa patuloy na paghuhubog nila para maging isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Pong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, linggo sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa anghimala ng Pong Nazareno @gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Nubina and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na rin po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, magtungo lamang po kayo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 piso. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magbangin dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at tawa. Makamtawan naman namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imain at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng debosyon, bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Pong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Araw, tunay at ligtas Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.